Hi guys, my name is Private Ryan, and for today's video and for today's new channel, okay, you can call me Kuya Che because I already changed my channel from Jamming Private Ryan to Che's Corner. Ayan po, kasi meron po tayong naobserbahan guys, no. Ito ano lang, testing lang po natin ito kasi noong sa Jamming Private Ryan pa po tayo ay medyo meron akong naobserbahan na parang hindi masyadong dumadami yung subscribers. Ano po, baka ako may technical problem lang, no, on the part of YouTube, kasi the last time kasi one of the family members ginawan niya ng paraan kung paano na dumami yung subscribers ko, na as a result illegal pala yun para sa YouTube, ano po. So kaya eto guys, this is my tinatawag nating test broadcast kumbaga, and I just want to know if kung ano ang magiging difference nitong new channel ko doon sa previous channel ko na Jamming with Private Ryan. Ano yun? Maingay yung pusa sa atip namin naglalaro po. Anyways, so ang bagong channel po natin ngayon na aking ginawa, ano po, ay ito po, Che's Corner. Okay, medyo similar lang po siya sa ating previous YouTube channel na Jamming Private Ryan. Ang konting pagkakaiba lang dito ngayon, medyo siguro dadami yung mga real talks na ilalagay ko dito sa ating bagong YouTube channel. Okay, pinalitan ko na po, ano, from Jamming Private Ryan. Ang tawag na po natin ngayon ulit ay Che's Corners, in which ito po ay mix vlog. Ayan po. And tama po kayo, tama po yung narinig nyo, na tayo po ngayon ay mix vlog na po siya. Ayan, so ibig mo sabihin, kahit anong mga content or YouTube content na ating gagawin ay pwede po dito sa ating channel ngayon. So sabi ko nga last time, ano, na we will be doing more on real talks, tapos siguro magko-cover tayo ng videos like, for example, pupunta ako sa work, okay, or meeting a client, something like that, or isi-share ko rin sa inyo kung paano namin na ima-market yung aming mga products, ano. By the way po, we are offering our services such as tawag nito, we sell forensic equipment. Ayan, tsaka meron po kaming mga services like yung mga second opinion na handwriting examination, something like that, fingerprints examination. Ayan po, pati na rin pong ballistics examination for second opinion purposes po. Pwede po namin gawin yun. Mga security consultation, and of course mga researches. Ayan, yan po yung pinagagawa namin sa aming a little mga hanap income kumbaga. Opo. So ulitin ko lang, tama po, mixed vlog po tayo. So kahit anong YouTube
content ay pwede po natin gawin. Pero dito sa amin, ang mga YouTube content na dapat naming i-share sa inyo or ginagawa is more on, syempre, informative siya, tapos may natutunan kayo, tapos nakakatulong din para sa inyo. Okay? So yun po. Actually, yung mission po namin dito para sa paggawa ng aming YouTube channel na ito is that number one, at least makatulong kami sa mga tao, mga estudyante, kasi kami inline po kami sa criminology, so gumagawa rin po kami ng mga online criminology licensure board exam review, kumbaga. Okay, may mga nagbibigay rin po kami ng mga advices kung paano makakapasa sa board exam and other related undertakings po. Ayan, so yan po ang aming mga mission. Okay, so pwede rin po pwede rin pong meron po kaming mga tinatawag natin mga community services. Yan, for example, gumagawa kami ng mga anong tawag nito, program, mga speaking engagement with the barangay, for example, in terms of risk reduction management or disaster risk reduction management, prevention, preparation, mitigation. Ayan, yung mga ganyan. Kayang-kayang po namin gawin yan. Alright? So, but for this content, tama po kayo. Yung nakikita niyong thumbnail na nandito sa content na ito ngayon is that, ayan, ang content po dito ngayon is that, ano ba yung responsibilidad ko and serbisyo ko sa kapatirang inaniban ko. Ayan, in short, ano ba ang responsibility at services ko na pwedeng ibigay sa aking fraternity na sinalihan? Okay, actually ginagawa ko na naman ito talaga matagal na, kaso lang with circumstances beyond control ay medyo putol-putol siya. So we are praying right now, o sigurado na ito ngayon yung mga services namin na ibibigay sa yung mga beneficiaries dito ngayon ay priority namin yung mga kapatid na nagre-review or gusto mag-take ng board exam, or yung mga anak ng mga kapatid namin sa fraternity na nagte-take ng board exam. Ay ito po yung aming serbisyo na ibibigay. Okay, ako po sorry, ako po yung serbisyo na aking ibibigay as a member of the fraternity. Ayan po. So, ano po ba ang serbisyo na ibibigay ko sa aking kapatirang inaniban or fraternity, kumbaga? So, wala na po ako iba, hindi naman po ako mayaman, wala po akong malaking pera na magbibigay ng malaking community service or project para sa fraternity ko. Kung ano lang yung meron ako. So yung meron po ako, guys, na kayang-kaya kong gawin is that I am giving free online criminology licensure board exam review. Ayan po. So gagawa po kami ng mga video contents about mga questions, board exam questions sa criminology. Okay, for example, sa board exam sa criminology, may 6 areas po sa
sa pag-take ng board exam sa Criminology Licensure Board Exam. So I repeat, Criminology Licensure Board Exam. Okay? Pag criminal justice po, hindi na po sakop namin yan, at hindi po namin alam, hindi po ako sure kung meron bang board exam na ino-offer itong Professional Regulation Commission na board exam para sa criminal justice. Ano po, ang sure lang po ako ay Criminology Licensure Board Exam. So, yung limitation po ng aming service or serbisyo ay doon lang po sa 6 areas under Criminology Licensure Exam po. So, ulitin ko po, ano po, magbibigay po kami ng free online Criminology Licensure Review. Opo. So, mga kapatid ko po sa Zeta Phi Omega, ayan po. Sige, kontakin nyo na lang po ako or comment na lang po kayo, or kung sino yung gustong sumali. At least mga 25 para gagawa tayo ng group chat ba ata. Ayun. So, hingi na lang ko ng tulong dito sa mga kaibigan ko kung paano gawin yun. Okay, pero kasi hindi po ako masyado marunong sa ang alam ko lang mag-video ng ganito. Ayan, mag-i-edit nga na nag-aaral pa po ako paano mag-edit ng video for my YouTube channel. Opo. So, yun po yung aking service para sa aking fraternity. Ayan. So, baka ang worry ko lang, baka dumami kasi we are also offering mga advices galing sa priority po, yung mga miyembro ng aming fraternity at yung mga anak po ng aming kapatid sa fraternity. Yan po ang inuuna namin na bigyan ng serbisyo po. Ano po? So, our worries or isa na lang muna, our worry is that baka po dumami yung mga beneficiaries at saka hindi na po namin talagang baka po hindi po namin sila makater lahat. So, hihingi po kami ng konting request sa inyo kung pwede share nyo po yung video natin, like and subscribe po, para po pag ma-monetize tayo, yung pera ay pwede nating parang pang honorarium sa mga kasama ko dito, na para hindi lang ako ang magbigay ng serbisyo patungkol sa any criminology matters. At least dadami po kami, at syempre ay nagbibigay po sila ng time nila. So at least mabibigyan natin sila ng honorarium na kahit paano ay meron naman silang maiuwi sa mga pamilya po nila. So yun lang po hiling namin, kung pwede subscribe po kayo or share nyo po yung mga videos namin, tsaka like po, especially kung gusto nyo, pwede naman po like subscribe para dumami at least makabigay naman tayo ng konti para sa pangkonsuelo, kumbaga, sa mga kasamahan ko dito, na baka sakali lang dumami yung mga gustong magpa-consult. Priority po yung member ng aming fraternity, Zeta Phi Omega, pati po yung mga anak nila. Ang tanong, sir, hindi po kami miyembro, hindi po kami anak ng
ng miyembro ng fraternity niyo. Pwede po ba kami? Yes, pwede po. Pero pagpasensyahan mo na muna, pag may wala na pong maibigay na serbisyo para sa aming para sa mga beneficiaries, kayo na po agad, ano po, ibig ko po sabihin na pag medyo may free time at na-serve na po namin lahat yung mga priority na beneficiaries, ay yes, kayo na po ang aming isusunod na bigyan po ng aming serbisyo patungkol sa criminology matter. Kahit ano po, pamalupa man yan or palangit or left and right man yan, basta criminology matters, yan. Alam ko kung ano yung mga number one nahihirapan yung mga criminology students, pag especially pag graduating na, yung research, yung paggawa po ng kanilang thesis. Ayan, pwede po tayo dyan, pwede po natin matulungan, pwede po tayo magbigay ng advice, lahat po, from cover hanggang sabihin natin chapter 1, 2, 3, 4, 5, or kung meron pang extra, lahat po yan ay pwede po naming tulungan po kayo. Opo. So, yun po ang amin or aking serbisyo para sa aking fraternity. Yan. Next na tanong. Ano naman po ba ang responsibility ko sa aking fraternity? Yan. So, ang responsibility ko po, dahil dito po ako nababagay sa criminology undertakings or criminology matters, ang aking responsibility po na at least ng lahat ng natulungan natin dito sa criminology, review, thesis, research, etc. Ang lahat na natulungan natin dyan, ang responsibility po natin is para makapasa sila sa board exam at pwede natin silang tulungan na makahanap sila ng mga kanilang work in relation to their course na kinuha nila or field of specialization. Ayan. Alright. So, talking about field of specialization, pwede rin po kaming magturo yun sa mga forensic, like paano ba ang proseso sa pag-examine ng evidences. Ayan, pwede po kami dyan. Kayang-kaya po namin ang tulungan kayo. Ayan, baka nga po maka-invento tayo ng bagong process, Ayan, i-share ko po sa inyo. Pag meron pong gustong matuto niyan, pwede po namin i-share sa inyo. Tapos isi-share din namin sa inyo kung ano yung itinuturo sa classroom at kung ano ang hindi ginagawa sa real world, sa courtroom. Yung pag-submit ng evidence, paano ba talaga ang tawag dito, paano ba talaga ini-interpret yan sa korte. Yan. So, yun po, yung mga sharing na ganun kasi kami rin po excited din po kami makipag-usap or yung kumbagang healthy conversation with the beneficiaries, para kami po ay medyo hindi namin makakalimutan yung aming mga trainings at aming natutunan sa aming field of specialization. Yan po, alam nyo lang kung gaano kami kasaya na gawin ito. Kasi ini-enjoy namin ito
Hindi po ito pa kusang parang merong something behind the scene, because hindi po. We actually enjoy doing this kasi passion po ito namin. Opo. At saka ito pong hilig namin na gusto namin i-share sa inyo, na mahilig po kaming mag-share ng mga new information na pwedeng i-apply sa real world. Yun nga, sabi ko kanina, ano ba yung tinuturo sa classroom na hindi naman ginagawa sa real world, sa korte, pag mag-interpret or mag-witness. Ginagawa ba yung itinuturo doon sa classroom? O yan, i-share ko po sa inyo kung yung mga story na ganun. Opo. Very interesting. Ito ba especially sa mga forensic undertakings. Okay, ito ba ay totoo ba na kung ano yung natutunan nyo, mga characteristics, examples, mga form, yan, yung mga patterns, ayan, ito ba ay talagang ini-express pag nandun na po sa court o sa korte? Ayan po, yan po yung mga story, yan, excited po kaming i-share sa inyo yan. Yan po yung gustong-gusto namin. Ayan po, kanya lang, ulitin ko lang ulit, kasi baka lalago po itong activity na ito, or itong, sabihin na po natin, community extension service po ito ng Zeta Phi Omega. Ayan. So, pag lumago siya, ang worry namin, kung ako lang mag-isa, pasensya na po kayo, kasi ako lang po mag-isa. Di naman ako si Superman, di na ako si Spiderman, di ako si Batman, na kaya kong i-cater. May pamilya rin po ako at dapat magtrabaho din po ako para, well, I need to support my family. I have children. Okay, I have a wife, ayun. Yan po talaga ang primary or fundamental na duty ko as a family man. So baka lumago siya. Sana tulungan nyo kami mag-subscribe po kayo, share nyo po, sabihin nyo po sa mga friends nyo, pa-subscribe na rin po kayo, para naman po kahit paano ma-monetize tayo, magkaroon tayo ng pera. Kumbaga, pwede nating hati-hatiin ito sa mga kasama ko or kasamahan ko dito, na para dadami kaming magbibigay serbisyo patungkol sa criminology. Ayan po. So, yun po ang aming adhikain sa ngayon. So, yun po yung aking services and responsibilities sa aking kapatid na inanibang Zeta Phi Omega. Ayan po. So, pag meron po kayong mga comment, comment lang kayo dito sa comment section. And yun, yun po yung mission namin po. Kasi pag sinabi nating mission, guys, ito yung mga short programs or activities na kayang-kayang gawin namin. Now, let's talk about the vision. Yan. Yung vision, guys, ito yung malawakang pagplano ng isang bagay na dapat pag na-set natin yung time, year, na dapat pagdating sa taon na sinet natin ay dapat makamit natin yun. So it's a long-term planning, kumbaga. Okay, pero meron tayong guide or may finish line tayo, kumbaga, na pagdating nung year na yan, yung mga plano natin
ay makamit natin or magawa natin. So ano ba yung vision ng aming itong channel natin, no? Okay, na ito. Ang vision po ng Chess Corner, okay, mix vlog, ayan. Sana pag tayo po ay naka more than 1 million subscribers, ay ang plano po namin gumawa ng tumatag ng isang school for criminology, or pag meron tayong mga kapatid dyan na sa ibang discipline din like education, psychology, chemistry, physics, something like that, baka pwedeng mag-join force kami. Tapos gusto namin gumawa or tumatag ng isang paaralan na libre para sa mga deserving students, or yung gustong mag-aral ng criminology for example, or pag talagang sinuwerte or talagang may blessing ay another course like BS Education, ayan, mga ganun, example lang, or pag mayroong mga engineering, kumbaga, pwede, basta may budget. So, saan kukunin yung budget? So, yung vision natin, baka ako more than 1 million tayo in, let's say, 2 or 3 years, 4 years, kumbaga, ay dapat nandyan na siya or nagawa na natin siya. Ayan po. So, yun po yung aming vision, or yung ating vision. Okay, baka magtanong, ambitious ka man talaga, Kuya Che, po? O syempre naman, libre lang naman din yun di ba? Mag-ambisyon tayo. So libre. At saka alam natin kung anong ginagawa natin. We know the roads going to our vision. Ayan. Kasi ang talagang technique dyan, guys, kung paano natin makamit yung ating goal, is alam natin yung proseso. Alam natin kung saan tayo pupunta hanggang sa tayo dumating doon. Diba? So, yun. May kampante tayo. I am very, very confident that with the help of our brothers and sisters sa fraternity, pati na rin sa baka may mga sponsors tayo dyan sa halimbawa sa ibang lugar na talagang tutulungan tayo, mas maganda pag short period of time, kahit konti lang yung subscribers natin, pero meron tayong mga pondo galing sa supporters natin sa ibang lugar, kaya talagang sincerely helping us because they really wanted to help the young people or the Filipino people to meet their goals, okay, achieve their dreams, and ultimately we will see Philippines as a good country, okay, run by people who has a good heart, kumbaga, and of course ambitiously to say, run by people na nag-graduate po sa ating paaralan na libre ang serbisyo. Ayan po. Yun po yung aming adhikain. At yan po ang aking responsibilidad at serbisyo sa aking kapatirang inanibang Zeta Phi Omega.